for example ito. So nasa 23,812 yung pinaka PNL nitong nag-copy na ito. Hi guys, so dito tayo nag-stop during part 2 ng ating series dito as an ideas, tutorials, and guide dito for OKX for the beginners guys, no? So for now, pag-uusapan naman natin dito yung copy trading guys, no? Isa sa mga most requested ito na features ng karamihan, kaya bibigyan natin dito ng perspective and other strategies guys, no? So ito guys, itong pinaka dashboard na ito is next part natin guys na i-discuss no, sa part 4 naman kung paano dito tayo mag-set ng buy and sell and mag-earn guys, no. Again, itong video natin today is just for ideas lang, for reference, and does not qualify as an investment or financial advice. Hope you get some ideas dito. Meron din tayong mga upcoming tutorials sa cellphone, kaya abang-abang sa ating YouTube channel. Make sure you subscribe, turn on the bell icon, and please like this video guys, no. So for now, punta muna tayo dito sa pinaka dashboard natin. So para guys puntahan yung copy trading na features is andito naman guys, no, sa may trade tab lang sa taas, and then itong copy trading, no. Meron tayong mga tutorials dito sa trading bots, pero for now mag-focus muna tayo dito sa pinaka discussion for the beginners guys, no. So select lang natin itong copy trading, ayan. And then mapupunta tayo dito sa pinaka copy trading dashboard, no. So sa mga beginners na gusto lang dito i-try, itong copy trading guys is risky din ito, no. Kasi hindi lahat ng kinakopy mo is that na kokopya doon sa pinaka trading as per my experience. Minsan yung unang trades, yung nakakopy lang, yung mga average trades ng isang trader or nung kinopy mo na trader is hindi nasasama guys, no. So yung average price is hindi nakakopy. So yun yung isa sa mga experience ko. So ngayon meron ditong option sa spot, no. So for the beginners, itong spot na copy trading, this is one recommended on my own experience. Sa futures guys, dito medyo risky ito kasi meron ditong leverage na tinatawag, and if mataas yung leverage, mataas yung risk, and mataas din yung reward, no. So dito naman sa spot, if isi-select natin, meron ditong pinaka-overview. Isa sa chine-check ko dito guys is yung pinaka-spark lines, no. So select muna natin itong AUM or Asset Under Management. Ayan. So makikita natin dito merong mga negative, and pwede din natin ito i-sort guys, no, or mag-select dito nung magandang pinaka-performance for the past 90 days, no. Makikita natin dito 90 days yung results nito, no. So like for example, punta muna tayo dito sa page 2, hanap tayo dito ng maganda yung pinaka PNL results. Like for example, itong si Favorable SPAC Camel. I did not recommend ito guys, no, kasi itong video natin is just an example lang naman. So makikita natin dito yung pinaka-spark lines nya within the last 30 days. So 1 year as well, ito yung pinaka-details guys, no. It's better as well to cross-validate yung pinaka-PNL percentage nya, especially if itong trader na ito is may experience talaga. Dito natin makikita kung gaano na siya katagal din dito, no. So pagkatapos nyan, yung PNL nya, ito yung pinaka-details. Ayan, yung pinaka-malaking win rate niya or yung pinaka-USDT value niya dito within 1 year guys, no. So andito yung pinaka-details. For now, balik lang ulit tayo dito sa details na ito. Sa spot, balik lang ulit natin. And as we can see, ito yung pinaka-details. Sa pag-check guys, no, ganun lang yung ginagawa natin doon. For example, ito, select natin. Punta lang tayo dito sa pinaka-PNL niya. Check natin yung 1 year. Ito yung pinaka-details. Kung kailan siya nag-start. And then yung pinaka-spark lines. Yung PNL percentage. And then yung PNL guys, no. So, much better to cross-validate yung tenureship na tinatawag ng isang trader dito guys, no. Ganyan lang ako mag-check. And if ever man sa tingin ko is promising and profitable itong trader na ito, I decided lang to cross-validate ng trades niya and to copy, no. So risk management pa rin yung pinaka-importante dito kasi hindi lahat ng traders dito sa copy trading is profitable talaga. Meron ding mga traders dito na sobrang laki yung mga dinidecline, nagkakaroon ng maximum drawdowns or losses guys, no. So pagkatapos nyan, let's go back again dito. So spot lang ulit, tapos asset under management, number of copy traders, ito yung kung ilan yung nag-copy sa kanya. Ayan, makikita natin. Copy trader PNL, yung pinaka profit and loss, percentage na nakikita natin dito. Win rate, yung standings or stats, performance niya. PNL or profit and loss, as mentioned, yung pinaka percentage gain niya dito guys, no.
So, normally I check AUM as well. Cross-validate guys, no? So, yung kanina na chinek natin, hindi pa natin na check itong number 3. Number 4, select natin. Meron tayong napansin doon na over 100% ito. So, select muna natin to. And then, yung pinaka tenureship niya dito. So, 1 year. Ito yung pinaka data niya. And yung PNL niya. Ayan. And then, sa pinakababa na ito guys, makikita mo yung mga copy traders guys. No? Like, for example, ito. So, nasa 23,812 yung pinaka PNL nitong nag-copy na ito. Time copied 155 days, no? So, andito yung pinaka details ng mga profits and yung kanyang asset na inallocate dito for copy trading, no? So, simple as that to check dito sa copy trading. So, if meron kayong mga questions guys regarding copy trading, kasi I will be starting copy trading sa end ko and kaka-start lang din natin dito. I'll give my perspective dito guys and ideas as well. Tanong lang kayo sa comment section ng video na ito. Gagawa natin ng mga step-by-step tutorials sa mobile. Bibigyan natin ng perspective guys, no? So, next series natin dito na discussion is yung sa spot trading naman. Dito lang yan sa may trade tab, tapos dito sa spot, no? Pag-uusapan natin dito yung mga indicators and other updates, strategies, other market cycles, yung mga executions dito guys, no? So, yun. Hope this video helps guys. Kung meron kayong mga questions, just ask lang sa comment section ng video na ito. See you sa ating part 4 for the discussions dito sa spot trading guys, no? So, yun lang for today. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.